So good day nga sa inyo mga kaalpa, no? For today's video vlog nga pala, tuturuan ko nga pala kayo kung paano magpalit ng rubber link stopper dito sa mga Honda Click 160. So same lang ito sa PCX 160, ADBO 160, and Giorno. At bago tayo magsimula, isubscribe nyo na yung channel natin. Let's go! Bali dito nga pala siya sa left side ikakabit. So bali marami tayong tatanggalin, mga ES, yung side pairings, yung U-box. So dito pati yung cover ng gas tank. So tatanggalin nyo lahat yung tornilyo rito. So bali i-full watch nyo tong tutorial natin para hindi kayo makamiss ng mga iba pang mga pinagtatanggal natin. Baka kasi mamaya nag-skip kayo tapos hindi nyo alam yung gagawin ninyo. Syempre kapag nag-DIY kayo tapos gumagawa ko ng tutorial, talagang binibigay lahat natin yung information dito, tsaka yung mga guides, mga pinagbabawal na technique. At kapag gusto ninyong bumili ng replacement ng rubber link stopper, iwanan ko yung link dyan sa baba, dito sa pin comment at dyan sa description box. So hindi tayo yung content creator na napaligoy-ligoy pa yung maraming binibigay na link pero ads yung lumalabas. Ito pag kinlik nyo to, rekta Shopee na po kayo. At by the way, sa Indonesia lang po kayo makakabili nito kasi magagaling at malulupit sila sa mga modification, mga repair. So dito sa Pinas wala pa po kayong mabibili. So kapag lumipas ang panahon, baka mag-restock sila. At pangunahan ko na po kayo, bali 2 pieces pala yung bibilhin ninyo. So wag yung stock yung bibili ninyo kasi manipis lang yon. So dito magpapalit tayo ng mga pal. So kapag bumili pala kayo sa labas, ito medyo mahal, baka 500 dalawa yung itinda sa inyo. So by the way, 200 pesos lang po ito, bali 100 ang isa. So kapag may shipping fee yan, nasa 50 pesos lang, nasa 250 yan. Kapag order kayo, kung di naman kayo nagmamadali, sa Indonesia na lang kayo bumili dito sa Shopee. So iwanan ko yung link dyan, ulitin ko. Tapos kailangan nyo pala ng pangsikwat para mapaluwag natin yung bawat pairings dito kasi hugutin nga natin yung U-box. So dito panoorin nyo muna yung mga pinagtatanggal natin para hindi kayo makamiss. At pag nag-DIY kayo, ulitin ko, hindi kayo mahirapan, i-full watch nyo po itong video natin. Okay. And then dito ganito pala yung itsura ng engine support natin. So bali yan, buo yan tatanggalin natin kasi hindi natin basta-basta matatanggal yan. So ito yung stock na rubber link. Talagang malapit na siyang magkuskusan, magbakal to bakal na. So bali nandun pa yung isa sa ilalim. Kaya marami tayong tatanggalin dito mga kaalpa. At kapag dumadaan nga kayo sa konting lubak, parang matagtag yung manibela ninyo or yung likod ninyo. Ito nga po pala yung rason. So bali dito tatanggalin na natin yung side skirt natin. So panoorin nyo muna mga kalpa. At dito meron kayong tatanggalin na tornilyo, tapos yung mahabang ehe, mahaba yun mga kalpa, talagang tagusan siya. So dito pati yung side skirt na kulay puti, tinatanggal na rin natin. So ito ituturo ko yung mga tatanggalin nating tornilyo. So bali dalawa yan, so kailangan nga meron kayong alalay rito kahit tatlo kayo. So hindi kayang mag-isa ng mekaniko to, kailangan nga meron kayong kasama kapag magbabaklas kabit nga pala kayo ng unit ninyo. So bali ito yung engine support, napakalaki niyan, talagang solid na bakal yan. Ito yung hugutin natin para mailagay nga natin yung rubber link mamaya. At dito sa loob ganito nga pala yung itsura ng tornilyo, pati yung engine support natin. So ito tinuturo ko sa mga kalpa, may kli lang yan, tapos meron yung pinakamahaba dyan na ehe, parang sa mga TMX 125. So dito binabaklas na nga ng tropa natin na si Sendo Moises. So ayan, shoutout nga pala sa kanya at sa mga tropa niya rito. So bali ini-impact na nga yan, binibrit-brit na.
Kontrain ka? Okay na. Size 17. At bali ang size nga pala ng nut na to ay size 17mm. Tapos kumuha lang kayo ng flat screw or kaya screwdriver at yung martilyo. Kung dati kang karpintero, pwede ka na rin magmekaniko basta alam mong pumukpok. So wag lang yung mga mababasag at yung masisira. So wag kayong gagamit ng pako ha. So yung flat screw o kaya yung bakal na pwedeng pangtanggal dito sa mahabang ehe. So ito, hinugot na nga yung ehe dito, napakahaba niyan. Tapos gumamit nga pala kayo ng vice grip para mahugot yan, para hindi nga mabungal o mabilog. Huwag nyong pipilitin kasi kapag bumilog yan, mahal yung pangpalit. So huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga TikTok mechanic at YouTube mechanic. At saka pagka magpapagawa kayo dun sa bihasa, hindi yung nanonood pa ng YouTube tutorial. At bali dito, meron kayong dalawang pagpipilian para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal o pagkabit. So yung unang diskarte dito mga kalpa, pwede ninyong ikat na yung pinaka rubber link stopper natin. Tapos uga-ugay nyo lang yung manibela dyan sa harap para lumuwag ng konti. So ito, sikwatin nyo lang ng flat screw para makuha natin or masungkit natin yung stock na rubber link. So kapag nagawa nyo na yan, mailalagay nyo na yung pinaka malaking rubber link stopper natin. So bali dito kinakat na nga at pwede na natin maisalpak yan. Tapos mamaya ituturo ko pa sa inyo yung isang way ng pag-install. So kapag sa gabi magaling kayong kumapa, dapat dito rin sa motor magaling kayong kumapa. So bali ganito na pala yung itsura nung rubber link stopper na genuine tapos dun sa replacement. Napakalaki ng diferensya. So habang katagalan kasi kapag mabigat yung angkas ninyo, lalo na kung tabatchoy, so kapag nagsasyak yan, napipit-pit po yan. So lumiliit siya. Kumbaga nako-compress itong rubber link stopper natin. So pwede nyo nang ilagay yung pinaka replacement natin dito. Pero kung nahirapan kayo, syempre ang gagawin natin dito, kakalagin natin yung buong ES. So yung engine support para mailagay natin at hindi kayo mahirapan sa mga buhay-buhay ninyo. So madali lang yan. Marami lang kayong tatanggalin. Yung airbox, yung mudguard, yung rear shock, tapos yung sa may throttle body natin, yung pinaka cover niya doon, tatanggalin pa. Tapos maglalagay pa kayo ng tuntungan dito kasi nga bababa yung makina. So itong tinuturo ko, yan yung papaluwagan natin, yung pinaka cover doon sa may hose niya. Tapos ito nga, tinatanggal na yung mga tornilyo dito sa airbox. So ito, panoorin nyo muna para magkaroon kayo ng idea. So bali ito pala yung second option na sinasabi ko. So sa totoo lang, talagang nahirapan kaming ilagay yung rubber link stopper. So bahala na kayo sa diskarte ninyo. So ipapakita ko lang din yung diskarte namin para magkaroon kayo ng idea, di ba? Tapos dito kung nagmamalakas-lakasan kayo, hindi nyo kayang tanggalin yan ng mag-isa. So kailangan nyo nga ng backup. Pero kung nagmamagaling kayo, edi gawin nyo mag-isa, 'di ba? So dito nahugot na nga yung pinaka ES natin, yung engine support. So napakalaki niyan. So napakalaki ng bakal na to. So ito, kapag mag-plus kayo, may modified kayo rito dahil dadagdagan nga yung pinaka inch niya. At sa part na to, madali nga natin na ilalagay yung rubber link stopper kasi nga nakatanggal na yung ES. So para hindi mahirapan yung mga buhay-buhay natin, talagang tinanggal natin ng buo. So mahirap nga siyang ilagay ng mano-mano doon kasama yung engine pati yung chassis, di ba? So napakahirap nun, nagsisikwat-sikwat ka pa, baka mag-askasan pa yung mga ibang parts at maputol pa. So ganito na nga pala yung itsura ng engine support. Tapos syempre ilalagay na nga rin natin dito at kailangan nyo nga pa rin ng katulong na mag-aangat ng likod. Tapos dito mano-mano nyo siyang isesentro
para ma-centralize na nga yung engine support natin, di ba? Napakalupit. So dito kung paano nyo siya kinalag, ganun nyo rin siya tatanggalin. Ay mali, kung paano nyo siya kinalag, ganun nyo rin pala siya ikakabit. So ganito na nga pala yung itsura niya mga kalpa. So ayan, medyo kumapal nga lang ito at mahirapan kayong isentro yung mga butas-butas. So kung magagaling kayong magpasok ng mga butas, kung may nag-training kayo sa gabi, kayang-kaya nyo na yan. So kumuha lang kayo ng flat screw para maisikwat nga natin siya, may tulak natin ng konti yung butas rito para nga pumasok siya, parang threesome, di ba? At putik na yan, hindi nga kaya ng dalawa. So nagtawag pa tayo ng isang tropa na taga pasok ng tornilyo. Tapos yung isa naman sa likod nagawak. At yung isa naman taga sentro ng butas. So napakahirap nga pala magkabit at mag-install. Ay paulit-ulit lang, magkabit, mag-install. Isa nga lang pala, mahirap nga palang ilagay yung pinaka rubber link stopper. So dito, kailangan nga may sentro yan para may pasok na natin yung tornilyo. At dito, once na nga napasok na natin yung dalawang tornilyo at yung mahabang ehe, so goods na yan. So higpitan nyo na lang ng maayos. So gumamit na lang kayo ng torque wrench. Pero kung maigpit kayo magtornilyo, ratratin nyo ng impact para masira yung mga nut dyan at ma-lost thread. So dito, kapag okay na nga yung dalawang yon, so pwede nyo nang ibalik sa dati. Syempre, alangan naman ituro ko pa sa inyo, kayang-kaya nyo na yan. At dito na nga magtatapos mga kalpa. Huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe. I know